Part 95, Gretchen. Magandang umaga mga ka-Ashlon. Kamusta po? Panibagong araw, panibagong kwento po ang hatid ko sa inyo. Masyado na talagang feeling ni Bianca. Anong masasabi niyo mga ka-Ashlon? Pero teka, sino kayang lalaking makakaharap ni Bianca at ano ang di naasahan na mangyayari sa kanya? Nako, exciting na talaga ang mga kaganapan, especially kay Gretchen at Demetrio. May magandang sorpresa pa si Demetrio kay Gretchen. Hindi ko na papatagalin pa, simulan na po natin. Hindi makapaniwala si Bianca sa mga salitang lumalabas sa bibig ni Colin kahit pa kaharap nila si Grandma Hermania. Halatang halata niya ang sarkasmo doon at dahil nagpapanggap siya bilang isang mabait na apo, di niya magawang magalit at pinanood na lang ang tuluyang pag-alis ni Colin. Mabuti na lang at hindi nahalata ni Grandma Hermania ang pagkukunwari niya. Dinala siya nito sa bulwagan ng villa kung saan naroon ang katulong na may dalang first aid kit at ginamot ang kanyang sugat. Lumapit naman si Anthony kay Bianca nang maiwan tong mag-isa sa sofa. Di niya mapigilang mapailing na makita ang itsura ng kapatid niya. Hindi ka ba talaga napapagod sa pinagkagagawa mo, Bianca? Kahit anong gawin mo, hindi mo makukuha ang atensyon ni Colin. Isang irap ang naging tugon ni Bianca. Hindi niya kayang tanggapin ang mga salitang lumabas sa bibig ng kapatid niya. At sinong may sabi sa iyo na hindi ko makukuha ang atensyon niya? Nung nalasing ako sa club, alam mo bang pinuntahan niya ako? Kasama niya lang naman si Gretchen ngayon, pero pagbigyan ng lola niya. If it wasn't for that old hag Marie, matagal niya nang iniwan si Gretchen. Kinuha niya ang kanyang mobile phone at ipinakita kay Anthony ang larawan nila ni Colin sa club na kuha ng inutusan niyang photographer. Kahit pa man sa nangyari sa hotel ng isang araw, hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Bianca na makuha si Colin. She just need a little time. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawala ni Anthony. Kung ang iba ay maaaring maloko ni Bianca, siya hindi. Alam niya kung sino ang laman ng puso ni Colin. It was none other than Gretchen. Hindi niya lubos maintindihan kung bakit hindi yun magets ng kapatid niya. Bianca is such a delusional woman. Kapag nagsawa siya, papadala niya ito sa mental hospital para matigil. At imbes patulan ang panaginip nito ng gising, pinili na lang niyang iwanan ang babae at umalis. Hindi naman pinansin ni Bianca ang naging reaksyon ng kapatid niya. Kahit na hindi ganon kaklaro na si Colin ang kasama niya, maganda pa rin tingnan ang larawan at hindi niya maiwasang kiligin. Kaya naman naisipan niya, ilagay ang larawan bilang wallpaper sa kanyang cellphone at muling hinanap si Grandma Hermania na kaalis lang sa tabi niya. Kahit na hindi niya napigilan ang pag-alis ni Colin, ngayon, alam niyang makakahanap din siya ng paraan para muling mapalapit dito. And Grandma Hermania will be her instrument to get in touch with Colin and steal him away from Gretchen. Ang hindi niya alam, may isang tao palang nakikinig sa naging usapan nila ni Anthony kanina. Bilang miyembro ng pamilya Yamoto, naroon din si Rohel Yamoto sa memorial service. Yun nga lang, huli na siyang dumating at ang naabutan niya ay nagkakagulo na ang mga ito nang iligtas si Sebastian Isolde. Napaismit siya. Why did I bother saving him? Mamamatay din naman to kalaunan dahil matanda na at sakitin pa. Dapat hinayaan na lang nilang lalaki para tuluyan na itong mamahinga. Napatingin si Rohel sa nakabukas sa pintuan. Napansin niya kung paanong tumitig si Colin sa babaeng nagngangalang Gretchen kanina. Curious siya kung anong koneksyon ng dalawa. Nakakainis lang na hindi niya alam ang ilang mga mahalagang bagay tungkol kay Colin dahil masyado tong maingat at masikreto. If only he could buy his special assistant, Jomar Ocampo's loyalty, ginawa na niya. But the bastard is as loyal as a dog. Ano bang ipinakain ni Colin sa lalaki at ayaw nitong bumaliktad? Lihim din siyang nagmasid kay Bianca Inoue at sigurado siyang hindi ito nagsisinungaling nang sabihin nito na si Colin ang nasa larawan. Kilala niya ang pamangkin niya. Colin is a misophobe. Hindi ito basta-bastang lumalapit sa kahit na sino lang. Akala niya ganito kay Bianca dahil sa nangyari ng mga nakaraang taon but it seemed like they are getting along this time. Pinuntahan to ni Colin sa bar and his nephew even invested in Bianca's comeback film. Kung sasabihin nito na hindi nito gusto si Bianca at walang nagmamagitan sa kanila, pagkatapos ng mga ginawa nito sa babae, hindi siya maniniwala. Colin won't wait his precious time if that someone isn't important to him. Sa kaisipang yon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi, kasabay ng planong nabuo sa utak niya. Kaswal siyang lumabas sa pinagtataguan niya at sinundan si Bianca.
Sakto naman na abutan niya ito nang silang dalawa lang ang nasa naturang lugar. Long time no see, Miss Inoue. Nakangiti niyang sambit. Napasulap naman si Bianca kay Rohel Yamoto. Kahit na nakangiti ang lalaki at binati siya, nakakaasiwa pa rin ang paraan ng pangiti nito. Kung titingnang mabuti, hindi naman nalalayo ang mukha nito kay Colin, pero may kakaiba talaga sa aura ng lalaki. Yun bang tipong kapag napapalapit ito ay may dilubyo itong dala? Unang tingin pa lang hindi mo talaga magugustuhan ng lalaki. Umiwas ng tingin si Bianca para iparating dito na hindi siya interesadong kausapin to. Hindi naman natutuwa si Rohel sa pambabaliwala ni Bianca sa kanya. Pakiramdam niya binabastos siya ng babae, gayong mas mataas ang antas ng pamilya nila kumpara dito. Come on, Bianca. Hindi mo ba ako natatandaan? I'm Colin's uncle. I know, but isn't it obvious? Ayaw kitang kausap. Get lost. Mataring nitong putol sa sasabihin sana ni Rohel. Magkahalong inis at pandidiri ang nararamdaman ni Bianca habang kaharap ang lalaki. Inirapan pa niya ito bago binirahan ng alis. Di naman sa hindi niya to kilala pero alam niya di maganda ang ugali ng lalaki at alam niya ang ilan sa mga dirty secrets ng pamilyang Yamoto. This Rohel Yamoto is a loser at ayaw niyang mapalapit dito. Mas lalo lang nadadagdagan ang galit ni Rohel kay Bianca. Hindi niya lubos akalain ng isang hamak na aktres lang tatratuhin siya ng ganon. Bakit? Dahil ba anak to ng mag-asawang Inoue? Kung wala mga magulang nito, wala rin namang bilang ang babae. At sino bang ipinagmamalaki nito ang magaling niyang pamangkin? That asshole! Gigil na sambit ni Rohel. Kasabay ng pagyom ng kanyang kamao. Hinahamon mo talaga ako ha? Let's see kung hanggang saan ang taray mo. Pagsisisihan mo tong ginawa mong pambabastos sa akin? Hinugot niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa bago tinawagan ang isang partikular na numero at ilang saglit lang may tauhan na siyang nakahanda sa paanan ng bundok. Ilang minuto lang tuluyan nang natapos ang memorial service ni Helena. At dahil walang butong na naiwan na namatay ito, ang maliit na kabaong na naglalaman ng mga gamit nito ang inilibing nila sa ilalim ng isang malaking puno na nasa mismong bakuran ng villa. Subalit ang tanging nakakaalam lang ng rason kung bakit nasa malapit inilibing si Helena ay walang iba kundi si Warren Okomori. Kapag walang ibang pinagkakaabalahan ng kanyang ina, mahilig tong maglakad-lakad sa kanilang bakuran at magbilad sa ilalim ng sikat ng araw. Naroon din ang isang wooden house kung saan exclusive lang bilang calligraphy at painting studio ng ginang. Ngayon kung sakaling magagawi ito sa partingan ng villa, maaalala nito si Helena. Isa pa mukhang nakakalungkot tingnan na malaking puno na ngayon ay nadagdagan na pinakamamahal nitong apo. Sigurado si Warren magdadala iyon ng sama ng loob sa matanda. In that way, everything will end in his favor flawlessly. Sinamahan naman ni Bianca si Grandma Hermania na harapin ang huling batch ng mga bisita. Kahit na nangangaling ng kanyang mga paa, tiniis niya iyon para magpabida sa matandang babae. Nang mapagtanto na po pwede na siyang umalis, nakahinga ng maluwag si Bianca. Madilim na sa labas nang tuluyan siyang magpaalam kay Grandma Hermania. Nais pa sana ng ginang na pigilan si Bianca at doon na patulugin na isang gabi pero hindi na nagpaawat pa ang babae. Ilang minuto nang nakalipas nang makaalis si Colin. Sigurado siya magkasama na ito at si Gretchen. Hindi niya na kayang pigilan pa ang galit niya kahit anong mangyari. Kailangan niya makabalik ng syudad. Kung gusto mo na talagang umalis, wala na ako magagawa pa. Mag-iingat ka sa biyahe, Bianca. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Tipid namang umiti ang babae. Thank you, Grandma. Huwag na po kayong malungkot. Babalik po ako dito bukas at sa mga susunod pang araw. Sumakay na siya sa kanyang kotse at tuluyang nilisan ang villa ng mga Okomori. Hinugot niya ang kanyang cellphone para sana tawagan si Colin, subalit walang sagot mula sa lalaki. Nayayamot niyang tinapon ang kanyang cellphone sa passenger seat at nagpatuloy sa pagmamaneho. Subalit nang makalayo na siya sa villa, bigla na lang may isang sasakyan na gumitgit sa kanya. Sinubukan ni Biancang umiwas subalit muli na namang dumikit ang naturang sasakyan. Tented ang salamin ng kotse kahit hindi niya makita kung sinong nasa loob. At dahil nasa sasakyan na nakasabay sa kanyang atensyon niya, hindi niya agad napansin isa pang kotse na nakaharang sa gitna ng daan at huli na para tapakan pa niya ang brake. Bumangga ang kanyang sasakyan sa nakaharang na kotse. Mariing napapikit si Bianca nang maramdaman ang kirot sa kanyang puso na nauntog sa steering wheel ng kotse.
Ilang sandali pang lumipas bago siya galit na nag-angat ng tingin sa unahan. Wala na siya sa mood kanina pa nung nasa villa siya, tapos dumagdag pa ito. Bagong bili lang din ang kotse niya. Ilang araw pa lang kung tutuusin. Huminga siya ng malalim bago galit na bumaba ng sasakyan. Isang lalaki din ang bumaba sa kotse na kasabayan niya. Masyadong madilim ang daan kaya hindi niya gaanong naaaninag ang mukha nito. Akmang mumurahin niya ito nang mapansin niya ang kakaibang ngisi sa labi ng lalaki. Natigilan si Bianca kasabay ng kanyang panlalamig. Sinubukan niyang tumakbo pabalik sa kanyang sasakyan pero mas mabilis ang lalaki. Agad siya nitong hinawakan at tinakpan ng kanyang bibig para hindi siya makasigaw. Tinakpan nito ang kanyang mga mata at iginapos pa siya. Agad din nanilisan ng dalawang sasakyan ang lugar. Matapos makuha na ang pakay nila. Nakailang ikot sila sa paanan ng bundok bago naglaho na parang bula at walang bakas na naiwan. Yung tipong para bang isang normal at tahimik na gabi lang at di mo akalain na may isang tao na palang nadukot. Kasalukuyan namang nakaupo si Gretchen sa passenger seat ng sasakyan ni Demetrio. Bahagya pa siyang nakanguso at nagmumukhang galit. Ngayong kilala niya na ang tunay na katauhan ng lalaki, hindi ng lumang sasakyan ang ginagamit nito. Kanina lang umalis siya sa villa gamit ang kanyang scooter, pero hindi pa man siya nakakalayo nang maramdaman niya may kotseng sumusunod sa kanya. Ilang saglit pa sunod-sunod ang naging pagbusina nito sa likuran niya. Sinabihan siya nitong huminto pero hindi siya nakinig kaya naman napilitan si Demetrio na harangin siya. Nang magmatigas siyang sumakay sa loob, maingat siya nitong kinarga at nilagay sa passenger seat at sa likuran naman ang kanyang electric scooter. Wala na siyang nagawa pa, hinayaan na lamang ito. Kahit nag-usap na sila kanina sa villa at niyakap pa siya nito, ngayong wala na sila sa emergency situation dahil kay Mr. Isolde, muli na naman siyang nakaramdam ng pagkaasiwa. Akala ni Demetrio, tulog na si Gretchen, pero nang sulyapan niya ang babae, nakita niya ang nakatulis itong nguso. Namilog din ang mukha nito at bahagya pang namumula ang pisngi at ilong. Nahahalina tuloy siyang kurutin ng asawa niya. Are you mad? Tanong pa niya. Wala tong naging sagot bagkos nalingon lamang siya at sinamaan ng tingin. Hindi niya alam kung anong kasalanan niya but according to his research, pregnant women have sensitive emotions at mukhang tama naman ang sinasabi ng article na nabasa niya. Huwag kang magalit, may sorpresa ako sa iyo. Masuyo niyang sambit. Nang tingnan niyang muli si Gretchen at napansin niya na malapit na itong ngumiti pero sadyang pinipigilan lang ng babae dahilan para mahina siyang tumawa. Anong nakakatawa? Masungit itong tanong. Marahan naman siyang umiling. I am just happy, Gretchen. Happy being with you. Agad naman siyang pinamulahan ng pisngi. Pinili na lang niyang hindi patulan ng lalaki. Nihahanda na rin niya ang sarili niya sa maaaring maging pag-uusap nila mamaya kapag nakauwi na sila. Nang makarating sila sa apartment complex, bababa na sana siya ng sasakyan nang bigla na lang dumilip ang buong paligid. Napahawak siya sa kanyang mga mata at napagtanto, tinakpan ni Demetrio yon ng necktie. Bakit kailangan mong takpan ng mga mata ko? Because I want to surprise you. Kaswal nitong sagot at inalalay na siyang makababa ng kotse. Tinulupot ni Demetrio ang isang kamay nito sa bewang niya, habang ang isa naman nakaalalay sa kanyang isang kamay. At dahil wala siyang makita, hinayaan niyang igiya siya ni Demetrio sa kung saan. Siguro nasa mga 20 hakbang ang nagawa nila bago huminto si Demetrio. Dahan-dahan itong inalis ang necktie na nakatakip sa kanyang mga mata. Kumurap-kurap siya hanggang sa unti-unti naging malinaw ang paningin niya at bumungad sa kanya ang isang sasakyan. Puno ng gulat siyang napalingon kay Demetrio. Yan ba ang sorpresa na sinasabi mo sa akin kanina? Hindi makapaniwala niyang tanong. Isang kulay pink na Kia Forte ang nasa harapan niya at mukhang customized pa yon mula sa loob hanggang sa labas. Katunayan may malaking sticker pa yon ng alaga niyang pusa na si Molly. Hindi na mainam sa iyong scooter, Gretchen. You are pregnant with our baby. And since ayokong pigilan ka sa mga bagay na nais mong gawin, I am buying a car for you para maging convenient kapag aalis ka. Napahawak naman si Gretchen sa kanyang dibdib. Pero mahal to. Mahina niyang sambit. Kapag ginamit niya yun sa trabaho, baka magtaka ang mga kasamahan niya kung bakit may mahalin siyang kotse. I have the money to buy. Kibit balikat nitong sagot. Pero hindi ka ba natatakot na mawili ako sa pagbibigay mo ng regalo at manghihingi ako ng kung ano-ano pa?
Mapanghamon na tanong ni Gretchen. She could still remember that Demetrio thought before that she was a gold digger, kaya ito nagdihim sa kanya. At mukhang nakuha naman agad ng lalaki kung ano ibig niyang sabihin. Huminga na malalim si Demetrio bago hinawakan na magkabila niyang pisngi. Then I'll be happy if you ask me anything. Para saan pa't nagsisikap ako sa opisina? I want to spoil my wife with everything I can provide. Wala naman sigurong masama doon, di ba? Tanong nito sa mapaglarong boses. Mas lalo lang siyang napanguso. Hindi niya alam kung saan siya mas matutuwa. Sa regalo ba nitong sasakyan o sa itinawag nito sa kanya? Nang tingnan niya ang itsura ni Demetrio, baka sa mukha nito ang determinasyon at mukhang hindi na siya makakatanggi pa. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Okay, tatanggapin ko yung regalo mo pero sa loob ng isang kondisyon. Bahagyang umangat ng isang kilay ni Demetrio. What condition? Dapat, yan ang huling mamahaling regalo na ibibigay mo sa akin. Hindi na ako tatanggap ng regalo galing sa'yo kapag millions ang halaga, may diin niyang bigkas. Napatitig naman si Demetrio kay Gretchen. Alam niya kung ano ang hirap na pinagdaanan ng asawa niya. Bukod pa sa mapang-api nitong mga kamag-anak, naghirap to para itaguyod ang sarili nito at makatungtong kung nasan man ito ngayon. At sa loob ng panahong nakasama niyang babae, nakita niya kung gaano ito katipid at kasimple. Nung nakaraan ang nais niya lamang maging mapayapa ang buhay nito. Kasama siya but thinking about his confession, about his identity. He is not just planning to make her life peaceful, but he also want to give her anything he could. Whatever it is. Sorry but I cannot promise you that. Nakangisi niyang sambit. Demetrio? Pinandilatan naman siya ng mga mata. Pero baliwala lamang yon sa kanya. Walang makakapigil sa kanya para patunayan kung gaano niya ito kamahal. Kahit pa si Gretchen pa mismo. Come on, wife. I am just telling the truth. The car is just the beginning of what I can give you. Makahulugan niyang sambit. He still had a lot of plans for her. Plano na nga niyang mag-propose at pakasalan ito. Dalhin to sa mansyon o di kaya magtayo ng panibagong palasyo kasama ito. Hindi niya mapigilan ang sariling mapailing. Hindi niya lubos makapaniwala na darating siya sa ganitong klaseng sitwasyon. Noong nakaraan lamang, todo research siya kung anong pwede niyang ibigay kay Gretchen. This is the first time that he gifted someone na siya pa mismong nag-isip. He was the one who decided to customize the color and the style. At dahil mahal na mahal ni Gretchen ang pusa nito na mukhang loaf bread, yon ang isa sa mga disenyo na inilagay niya. At di naman siya nagsisisi. He could see that Gretchen likes it very much. Nagpakawala naman na isang malalim na buntong hininga si Gretchen at napailing bago ibinaling ang atensyon sa kotse. Ang cute na mukha ni Molly at pati na ang kulay, babaeng babae talaga. Bakit mo nga pala naisipan na ganito ang kulay ng kotseng ibibigay mo? Curious niyang tanong. Pink suits you. You look cute and gorgeous at the same time, though bagay naman sa'yo lahat ng kulay. Muli siyang napailing. Naririnig ba ba ang sarili mo? Ang corny-corny mo. Mahina namang natawa si Demetrio. What's so corny about it? Sinagot ko lang naman ang tanong mo sa tapat na paraan. Just admit it that you are flustered, Gretchen. Madali naman akong kausap. Imbes sagutin, inirapan niya ito, pero inaamin niyang ang sarap pakinggan ng tawa ni Demetrio. Hindi mo talaga aakalain na marunong tong tumawa sa kabila ng aura na meron ng lalaki. Gusto mo bang subukan? Tanong ni Demetrio sa kanya. Alanganin naman siyang napatingin sa lalaki. Pwede ba? Of course. Sa'yo ang kotse na yan, kaya po pwede mong gawin ano ba nang gusto mo sa kanya. Anito at iniabot ang susi sa kanya. Madilim ang buong paligid. Makulimlim pa ang ulap sa itaas habang patuloy sa biyahe ang isang misteryosong van. Who the hell are you? Bakit niyo ako dinukot? Pakawalan niyo ako? Sigaw ni Bianca. Hindi niyo ba ako kilala? I am the eldest daughter of Inoue family, dagdag pa niya. Nang mahuli siya na lalaking hindi niya kilala kanina, nawalan siya ng malay. Nagising na lang siya na sakay na siya ng isang sasakyan na hindi niya matukoy. Lubak-lubak ang daan at makailang beses niya nang nauntog kaya naman nagsisigaw na siya sa ines, subalit di siya pinansin ng mga kasama niya. Wala ring salitang namutawi sa labi ng mga ito. Ilang sandali pa, huminto na ang sasakyan at sapilitan na siyang pinababa ng lalaki. Muntik pa siyang mapasubsob dahil nanghihina siya at nanginginig ang kanyang mga tuhod.
Sa hindi sinasadya, kusang natanggal ang suot niyang blindfold. Mula sa headlight ng sasakyan, nakita niya puro kakahuyan ang nakapaligid sa kanila. Mukhang sa kagubatan siya dinala ng mga dumukot sa kanya at kung sakali mang may gagawing masama sa kanya ang mga lalaki, wala siyang laban sa mga ito. Sa kaisipang yon, mas lalo siyang nakaramdam ng takot. Please, pakawalan niyo na ako. Magbibigay ako ng kahit ilang milyon, wag niyo lang akong sasaktan. Aniya sa nanginginig na boses. Naparunok siya na makitang walang reaksyon ang mga ito. Humugot siya ng malalim na paghinga para doon kumuha ng lakas ng loob na magpatuloy. Kilala ko si Demetrio Colin Yamoto. He is my boyfriend at kapatid ko si Anthony Inoue. Ayaw niya naman siguro silang galitan, di ba? Subalit, baliwala pa rin sa mga ito ang sinabi niya kaya natataranta na siya. Kung ayaw nito sa pera niya, balak ba siyang patayin ng mga ito? Or what if pagsamantalahan siya ng mga ito? Mariin siyang napapikit. Hindi niya lubos akalain na makaka-experience siya ng ganito. Muli, binalik ng isang lalaki ang kanyang blindfold at sapilitan siyang kinaladkad. Makalipas sa mahabang sandali, tuluyan na silang huminto. Nakarinig siya ng pagbukas ng tarangkahan ng pinto. Balak sana ni Bianca ang samantalahin ng pagkakataong yon para makatakas pero tinulak siya ng isang lalaki papasok. Agad siyang napasubsob sa matigas na sahig kasabay ng pagsara ng pinto. Mabilis na tumayo si Bianca. Sinubukang hanapin kung saan banda ang pintuan pero sadyang nakakabulag ang kadiliman. You bastard! Pakawalan niyo ko dito mang walang hiya! Nang wala siyang sagot na narinig, nagsimula na siyang umiyak. Please, bibigyan ko kayo ng pera, parang awa niyo na. Pakawalan niyo na ako? Nang marinig ng dalawang lalaki ang nagsusumamong boses ni Bianca, napangisi ang mga ito. Isa sa mga lalaki ang lumapit sa may pinto bago nagsalita. Relax ka lang, Miss Bianca. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo. Wala pang nakatakas sa mga ikinukulong namin dito kaya sayang lang yung lakas mo. Nasa gitna ng kagubatan ang maliit na bahay na kinaroroonan nila. Ang tanging utos ng boss nila ay kulong ang babae at hindi dapat bigyan ng tubig at pagkain hanggang sa magutom ito. Subalit, agad sumagi sa isipan ng isa sa dalawang kidnappers ang magandang hubog ng mga binti ni Bianca kanina habang nasa sasakyan sila. Hindi niya tuloy mapigilan ang sarili na mapakagatlabi. Hindi ba't artista yan? Ang bango-bango niya kanina at ang lambot pa. Narinig mo ba kung paano siyang sumigaw? Ano na lang kaya kapag nasa kama siya kasama ko? Mabilis namang umiling ang isa. Itigil mo yan. Sabi ng boss na hindi natin dapat gagalawin ng babaeng yan. Malilintikan tayo kapag hindi tayo sumunod. Napabuntong hininga na lang ang isa na nakaramdam ng pagnanasa kay Bianca. Gayon pa man sumunod siya sa sinabi ng isa niyang kasama. Alam niya kung gaano ka nakakatakot ang boss nila. Alis na tayo, umaambo na sa labas. Maya-maya uulan na ng malakas. Sabi pa ng isa na nasa labas nakabantay. Di ka na ba makakatakas yan? Paninigurado naman ng isa. Hindi yan, matibay ang lock. Tsaka wala namang kapitbahay dito eh. Kahit nagsisigaw pa yan, walang makakapagligtas sa babaeng yan hanggang sa mamatayan. Halina kayo, aalis na tayo. Bago sila umalis, nagpadala muna sila ng darawan sa kanilang boss sa pwesto kung saan nila nilagay si Bianca. Di nagtagal, tuluyan na nilang lilisan ng lugar at naiwan mag-isa si Bianca. Nakahinga ng maluwag si Bianca sa kaisipan na umalis na ang mga kidnappers pero sa kabilang banda ay mas ginabahan siya. Kung umalis na ang mga ito, talagang mag-isa na lamang siya sa lugar na yon. Sinubukan pa niyang sumigaw para humingi ng tulong, subalit nanakit na lang ang lalamunan niya at namaos ang kanyang boses, walang nagbukas ng pintuan sa silid na kinaroroonan niya. Mukhang namatay yata siyang mag-isa sa lugar na iyon. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Sino bang naglalakas loob na ipakidnap siya? Was it Gretchen? Mga kasamahan kaya ng babae ang mga dumukot sa kanya? Thinking about it makes her even more mad. Kapag nakalabas siya sa lugar na yon, sisiguraduhin niya magbabayad lahat ng involved sa pagkidnap sa kanya. Nako, sino kaya ang taong nagpadukot kay Bianca? Ano naman ang gagawin ng dalaga ngayong nasa panganib ang buhay niya? Mukhang mapagbibintangan pa si Gretchen. Mas kapanapanabik pa ang susunod na kabanata. Mga ka-Ashlon, wag po kayong bibitaw. Maraming salamat po.